Ngayon naman, pag-usapan natin 'to si Saldico tsaka yung yaya niya. Di umano. Dito pag-usapan natin. Unfortunately, there are credible and serious threats to his life na he's really afraid to come out at this time. May mga banta umano sa buhay ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito ang inihayag ngayong araw ng kanyang legal counsel na si Attorney Rui Alberto Rondain. Ayon sa abogado, natatakot ang dating mambabatas na umuwi ng Pilipinas. Pangunahin na dahil sa tensyon o matinding galit ng publiko. And like I said, he's deathly afraid of coming home because may serious threats to his life. One half of the country wants to throw him in jail and throw away the key. The other half wants to string him up by the nearest tree. Would you come home under those circumstances? I wouldn't recommend it. Yan, hindi ko maano tong siyempre pagtatanggol niya abogado eh. Normal yan eh, kasi kumbaga parang si Claire. Normal na ipagtatanggol niya si Bongbong Marcos. Ito rin, normal na ipagtatanggol mo si Saldico. Kliyente mo yun, tumatanggap ka ng pera sa kanya. Trabaho ng abogado yun, wag natin sisihin. Pero, kung ililipat nyo sa Duterte, hindi nyo na trabaho yun. Ibig sabihin, lumalayo na kayo. Ipagtanggol mo lang yung kliyente mo na hindi siya yung pinagbibintangang mastermind, one of the mastermind. Dapat ganun. Ang problema kay Claire, instead na pinagtatanggol lang si Bongbong Marcos, nililipat pa sa Duterte. Ganun. Ganyan po kademonyo tong mga ito. 'Di ba? So yun eh hindi na naaayon sa trabaho. So etong abogado, intindihin natin, dapat tanggol niya talaga si Saldico. O kaya sa kanya natatakot siya si Saldico na umuwi ng Pilipinas dahil kalahati daw gusto siyang makulong, kalahati gusto siyang yariin. 'Di ba? Tatakot siya baka barilin siya. Barilin si Saldico. Sa yaman mong 'yan. Okay? Hindi ka mababaril ng mga pipitsuging tao. Saldico. Sa dami mong pera, I'm sure marami ka ring gwardiya. Marine nga eh, di ba? Marines nga yung mga gwardiya mo. Okay? So, hindi ka magagalaw. Imposible ng mga pipitsuging tao. Ang gagalaw sa iyo matataas na tao. At ang taong bayan, huwag mong katakutan na gusto kang patayin. Kasi gusto ka nilang umuwi dito para isiwalat mo yung mastermind. So kung may papatay sa'yo, hindi taong bayan. Ang papatay sa'yo, kapwa mo mastermind. Ang papatay sa'yo, yung mas mataas sa'yo. Kasi yung taong bayan, walang capacity yan para patayin ka. At the same time, hindi yan ang... Siguro may pagkakamali si Saldico. Pero yung taong bayan, gustong lumevel up. Kasi alam nyo to si Saldico, party list lang to eh. Iilan lang ang boto niyan. Tapos ganyang hawak ang pera. Wag nga tayo maglokohan. Merong mas mataas kay Saldico. So kung yayariin ka ng taong bayan, hindi nila makukuha yung hustisya. Ibig sabihin, makakawala yung mas mataas pa sa'yo na mas mastermind pa. Maybe you are one of the masterminds, pero meron pang mas mataas sa yung mastermind talaga. Pinaka-mastermind. Opinion ko to ayokong mamatay si Saldico. Sa totoo lang. Kasi alam ko hawak niya susi. Kung sino talaga yung tarantado, yung mga loko-loko. Ginagago ang Pilipinas. Hawak niya kung sino pa yung mas mataas. At makakasiwalat niya si Saldico. So siguro yung ibang tao, ganyan din ang opinion katulad nung sa akin. We want you to go home safe. Para maituro mo yung mga loko-loko. Ba? Ewan ko kung mani. But I'm sure protected to nung mastermind. Hindi ito pauwi ng mastermind. Maniwala kayo. Magkakabuhol-buhol ang dila nito si Saldico. Magkakabuhol-buhol ang dila niya. Pag yan, nagisa yan ng abogado sa korte.
Pag nagisa yan ni Marcoleta sa Blue Ribbon, magtuturo yan. Patay. So, patay yung mastermind. Hindi literally, physically dead. Patay ibig sabihin ni may kalalagyan. Maituturo, makukulong. Isa rin sa ikinapangangamba ni Attorney Rondain ang posibleng karahasan ng publiko kung uuwi ng bansa ang dating kongresista. Ako personally, ang bigger fear ko is vigilante violence. Because nga everyone hates him. Because personally, I'm deathly afraid of vigilante violence. Someone who thinks that he's the moral guardian of the Filipino people will just take a paltik and shoot him anywhere. Mariin Takot siyang mabaril. Okay? In short, takot mabaril. Pero ako, kabaliktaran, hindi yung vigilante o hindi yung mamamayan ng babaril sa kanya. I don't think so. Kasamahan niya. Someone close to him na nakinabang. More than him. Sa flood control, sa ghost projects, yan ang babaril sa kanya. So, baka nga pinoprotekta. Mamaya may papakita ko. Yaya rin. Ako. Mariin ding pinabulaanan ng legal counsel ni dating Representative Ko na may air assets ang kanyang kliyente. Si Representative Ko, wala siyang may-ari na any aircraft. I understand that any aircraft related to him is owned by Mitsubishi Aviation. Kasi Hindi naman pala sa kanya yung mga chopper. Hindi naman pala sa kanya yung mga private jet. Related lang sa kanya. Sa kanyang aviation. So sa madaling salita, sa kumpanya niya. Alam na this, di ba? Again, syempre, normal sasabihin ng abogado yun. Alam naman natin ganyan ang ginagawa talaga eh. Di ba? Alam natin niya sa negosyo, huwag mo ipapangalan sa'yo. Pangalan mo dun sa korporasyon nyo. Para pag nagka-problema, problema ng korporasyon. Kung si PRRD yan, di ginibayan. Pinadaanan sa pison. Ay, hindi pala, malalaki yan. Di ba? Paano kung pinagibayan? Kasi personal niya na kuha. O pinababalik sa gobyerno. Dinawala yung eroplano tsaka yung chopper. Pero pag sinabing sa korporasyon yan, hindi mo pwedeng galawin yan. Korporasyon yan, may iba pa rin may-ari niyan. Hati-hati. Kung may chopper, may chop-chop sila dyan. Siyempre. Hello. Dilusot. Okay, wala siyang chopper. Ang tanong, naniniwala ang taong bayan? Hindi. Kasi, ang problema dito, okay, ayaw niyang umuwi eh. Tapos magsasalita siya doon. Can you blame the people? Yung mga pinagsasabi mo, hindi pinapaniwalaan ng tao. Sabihin mo, wala kaming pakialam sa pinapaniwalaan ng tao. Diba? Siyempre, wala kaming pakialam doon dahil mayaman kayo. Ang punto rito, paano natin susolusyonan, maibabalik yung tiwala ng taong bayan? Hindi nyo mababalik just by explaining. They want result. So, basta itanggi nyo, okay na? Yes, maybe sa korte, pwede lumusot. Pero sa tiwala ng taong bayan, no one will believe that shit. pa rin si Mr. Ko sa Mitsubishi. You should ask the lawyer of Mitsubishi. Base sa naging pahayag ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon noong Setyembre, nagmamay-ari si Ko ng ilang helicopter na nagkakahalaga ng 4.7 billion pesos. Ito ay batay na rin mula sa record. 4.7 billion. Dami nun, no? Tapos, yung naguhulog sa kotse, yung naguhulog sa bahay, nalunod ng mga tao sa Cebu. Grabe. Ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ngunit para kay Attorney Rondain, misinformation ang naturang mga pahayag. I'm assuming that it's owned by Mitsubishi. I'm sure that he personally doesn't own any aircraft. I'm not counsel to the aviation companies, so it wouldn't be fair for me to speculate on that. Samantala nanindigan ang kampo ng dating mambabatas na hindi sila magsusumite sa Office of the Ombudsman ng counter affidavit o kontra salaysay. Ito'y kaugnay. Kasi isipin ninyo, ha?
ganito ang paniwala ng taong bayan, tinuturo si Saldico tsaka si Tamby. Yung pinupunto ko kanina sa inyo, eh. Tapos ang gusto nilang imbestigahan Davao. Loko-loko rin 'to, gago rin talaga 'tong Kamara 'no. Gusto nilang imbestigahan Davao tsaka yung Dolomite. Wala talaga sa ayos kaya walang mangyari-yari sa Pilipinas, eh. Nagkaloko-loko na yung Cebu, ganito pa ang reaksyon ng gobyerno. Siraan ng mga simbahan, takutin ng simbahan, ipasa sa Duterte, Duterte ang imbestigahan, ang tagal pumunta ng Cebu, nawawala yung di umano yung mga congressman diyan sa Cebu. Ay nako. Tingnan niyo po 'tong post ni, Jason sa Facebook 'no, okey. Ano sabi ni Jason sa "Yaya ni Saldico, huli pero di kulong. I was just informed by my source at the NAIA that a female passenger was offloaded by the BI, Bureau of Immigration at the Ninoy Aquino International Airport due to suspicious travel itinerary." So naharang, na-offload. Kasi pupunta ng Hong Kong, tapos may connecting flight sa Paris, sa France. Siyempre kailangan mo diyan, 'di ba, yung meron kang visa and at the same time, kung may connecting flight ka, tapos, may pera ka, 'di ba, alam mo na may travel itinerary ka, anong gagawin mo roon, alam mo naman sa ano, 'di ba? Oo. After interrogation and review of her documents, sabi ni Jason sa a very new visa and records of her supposed sponsors, the BI authorities confirm that she is the yaya of former House Appropriation Committee Chairman Ako Bicol Party List Saldico. Kita nyo? Bago yung visa tsaka yung records niya. So, ibig sabihin, parang baka minadali yung ID, bago yung record, baka bago yung bank account. We don't know. Anong ibig sabihin dito? Pero pinaalis. Bakit? The female passenger name withheld was scheduled to board the plane to Hong Kong with connecting flight to Paris, France. She was not detained. Yan po ang sabi ni Jason sa tanong. Tanongin natin si Saldico, totoo ba yan? At sana kung ito ay hindi totoo, itanggi nyo. At I'm sure, kung totoo yan, sasagot si Jason sa. Pero kung hindi totoo yan, hindi sasagot si Jason sa. Fair enough. Total, nagsasalita yung abogado mo, pagsalitain mo na rin kung ito'y totoo o hindi. Kaya nga nililinaw natin, totoo ba to o hindi. Kasi kung posibilidad, kung ito ay totoo, wala talagang plano umuwi si Saldico. Talagang patatakasin yung yaya. Alam niyo nga kung bakit? Yan yung sinasabi ko eh. Hindi yan pauuwiin dito. Drama-drama lang yung pauuwi nila si Saldico kasi mahuhuli. Yung dalawang alalay niya nga na pinagdidelibera ng pera, pinatakas. Kaya ito si Browner, hindi nyo nga mabantayan. Nakakatakas yung eroplano, helicopter ni Saldico. Pati yaya, muntik nang makatakas. Yung alalay niya nakatakas, asama ka pa sa gera, animal. Anong nangyayari sa Pilipinas? Di ba? Posibleng may hawak to. Kaya pinapatakas. Remember, kung yaya yan, kasama yan. Kung asaan si Saldi. Di ba? Ano yan? Close in yan. Kumbaga sa bodyguard, close-in bodyguard, may close-in bodyguard, may close-in na yaya. Yung talagang nagsisilbi sa'yo. Nakikita niyan yung in and out ng pera. So kung totoo ito, sabi nga ni Claire, if this is true, sure yan, may hawak na ebidensya tong yaya. Dapat maimbestigahan to.
Kung totoo at kung hindi totoo, tanggi mo saldi ko. Di ba? Wala, hindi nila planong pauwiin yan. Mabubukong kaya nga dapat yan, sabi nga nila kakansilahin na daw yung passport ni Saldico. Ang tagal. Kakansilahin nyo. Malamang-lamang sa tagal nyo nakakuha na ang daming pera niyan eh. Nag-iisip ba kayo? Merong mga makakakuha ka ng passport, pera-pera lang yan. Makakakuha yan ng iba. Di ba? Merong citizenship, bibili ka lang ng bahay, etc. etc. Sa daming pera niyan, makakuha na yan ng passport. Ang tagal nyo kasing kumilos eh. Oh, tas nakakatakas na yung iba. Muntik na yung yaya. Sana lang. Panawagan, Marcoleta, kung totoo ito, baka naman pwedeng imbestigahan nyo rin yung yaya. Posibleng magturo to. May susi yan Tatandaan natin, mas di hamak na magandang ebidensya yung malalapit sa kanya. At may purpose kung bakit patatakasin. Meron. Ang tingin ko dyan, yung mga mastermind, nakikita niyan, tumatanggap din ng pera. Next po tayo. Ito, gusto kong mapakita sa inyo dahil gusto kong bigyan ng komentaryo. Itong nasa taas, tingnan nyo, nagkaroon siya ng si PRRD ng meeting with Putin, Russia, USA, Trump, China, Xi. Hindi niya kailangan mag-gate crash. Kaya kalokohan yung sinasabi ni Bongbong Marcos na inakyat niya yung baka ma-offend. Una, hindi adik yung mga yan. Alam mo ba ang taong easily offended? Yan yung mahihinang nilalang. Ang tao, tandaan nyo yan parati, ang taong easily offended, insecure yan. Itong mga ganyang katataas na leaders, they are not weak leaders. Itong leader ng Russia, US at China. Kaya nga they know A real leader, tandaan mo to, Bongbong Marcos, a real leader will notice a real leader. A real leader will notice a weak leader. And they know. So yung sinasabi mo, ayaw lang talaga sa'yo. Huwag kang magpalusot na kaya ka umakyat dyan, baka ma-offend si C. Ang sabihin mo, etsa puwera ka dyan. Gusto mo makuhanan ka ng kamera para may ilalabas kayo sa Pilipinas, para maloloko nyo ang Pilipinas at mapapalabas nyo yung optics, yung naratibong gusto nyo makarating sa Pilipino na ikaw ay one of them. Na ikaw ay respetado, mataas na tao. Yes, you are the president, but they don't respect you. World, international leaders do not respect you, Bongbong Marcos. Pilit na pilit yung ginawa mo. Gate crasher ang dating mo ron. Fan ang dating mo ron, Bongbong Marcos. Look at this. Look at this. Diba? Ang layo mo. Ang layo mo, Bongbong Marcos. Ikaw, hanggang ngayon, nakatago ka pa rin kay Claire. You're just proving you're really a weak leader. Ni ayaw mong humarap sa media. Puro ka Claire, puro ka Claire. Why? Lagay nyo dyan sa comment section. I know you know it. Next po tayo. Ito po post ni Senator Bongo sa kanyang Facebook. Basahin po natin. Malasakit team ni Senator Bongo agarang naghatid ng palugaw at tulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino sa Cebu. Ngayong November 5, rumisponde agad ang malasakit team ni Senator Bongo sa Tisa National High School kung saan pansamantalang nanunuluyan ng ilang individual na naapektuhan ng Bagyong Tino.
Katuwang ang Malasakit at Bayanihan Party List na mahagi sila ng mainit na pagkain upang kahit paano ay maibsan ang hirap na nararanasan ng mga residente habang unti-unti nilang inaayos ang kanilang buhay at kabuhayan. Kayo, Dilawan, asan kayo? Kayong mga congressman, ng Cebu, asan kayo? Tayo nagtatanong lang. Ikaw, Trillanes, wala kang naitutulong sa Pilipinas. Puro ka lang dakdak, puro ka lang Duterte, puro ka lang kaalyado ng Duterte, gisahin ng Duterte kasi makakaupo si BP Sara. Kung hindi natin gigisahin, kung hindi natin gigibain ng Duterte, makakaupo si BP Sara, makakabalik si BP Sara. Wala na kayong inasikaso sa buhay ninyo kung hindi makabalik ang Duterte. Habang nagugutom ang mga kababayan natin, nalulunod, pag oras ng tulungan, wala kayo. Puro ka lang tira, puro ka lang dakdak. Anong naituturo mo sa Pilipinas? Dati kang senador. Anong pakinabang kung makaupo o hindi makaupo si BP Sara? Agenda nyo yan. Kayo lang ang may makikinabang dyan. Pero pagdating sa ganyan, wala na kayo. Diba? Instead na ang ginigisa ninyo, yung mga magnanakaw dyan sa Cebu, instead na ginigisa ninyo yung may mga ghost projects, ginigisan ninyo yung mga kaalyado ng Duterte. Sila tulong ng tulong. Mga wala kayong silbi, mga animal kayo. Kayong nagpapahirap sa Pilipinas. Hindi ko alam ba't nandito pa kayo sa Pilipinas eh. Pahirap kayo sa Pilipinas. Instead na tayo magtulungan na lang. Etong sa bawat sakuna hindi pinapabayaan ni Mr. Malasakit. Etong Malasakit na to, yung Malasakit Center ni Bongbong. Tatandaan po natin. Paalala ko lang sa inyo. Epektibo yan. At alam ko, iba sa inyong mga manonood na experience yan. Or kung hindi man kayo directly, yung mga kamag-anak nyo, kaibigan nyo, kapitbahay ninyo. Puro pumunguliti ka itong mga to. Kaya ginigiba si Bongo eh. Dahil alam niya, makakatulong sa 2028. Posibleng ito ang vice president na tatakbo. Yan ang tinitingnan na si Bongo hindi nga iniisip yan. Pero yung mga kalaban, yan iniisip. Sara Bongo ang tandem. Kaya ginigiba si Bongo. Ganito, may usap muna tayo. Mga brad, tulong muna. Pag tumulong na kayo, saka nakasiguro kayo may karapatang magsalta. Patungkol sa Duterte. Talunin nyo muna yung ginawa ng Duterte. Pag nakatulong kayo ng ganyan sa bansa, saka nyo nag-ibain ng Duterte. But for the meantime, tulong muna kayo. Pakita muna kayong resibo. Next po tayo. Ito lang gusto kong bigyan ng komentaryo itong sinabi ni Robin. Tama po dito si Robin eh. Wala po kaming kakayanan sa minority bloc na maibalik sa pwesto si Senator Rodante Marcoleta para maging tagapangulo ng Blue Ribbon dahil kulang, talo at wala pa kaming bilang, siyam lang po kami sa minority. Ang punto dito ni Robin, kasi bakit ba si Lacson ang Blue Ribbon chairman? Ang layo niya. Galit na galit kay Gutesa. Hindi ko alam kung crush niya si Gutesa or obsessed siya kay Gutesa. Di ba? Nung pumasok sila ni Tito Soto, nagka-leche-leche. Wala pong magagawa si Senator Robin dyan. Wala pong magagawa ang minority. Kasi sabi nga nila, doon sa Blue Ribbon, walang gustong tumanggap sa majority. Kung talagang para sa bayan sila, pwede naman nilang ibigay kay Marcoleta, di ba? Pero ayaw nila ibigay kay Marcoleta dahil si Marcoleta tutumbukin ang mastermind. Sila, ayaw nilang matumbok, di umano ang mastermind. Ang gusto nilang matumbok, gusto nilang matumbong. Hindi si Bongbong. Ang gusto nilang matumbong, si Gutesa. Pansin nyo, doon na umikot ang Blue Ribbon. Doon sa notaryo. Kasi kung para sila sa taong bayan, teka muna, ito na lang. Di baling nasa minority.
Ha? Baka pwede nating ilagay si Marcoleta. Total magaling siya. Hindi nila tinitingnan yung gano'n. Ang tinitingnan nila, huwag makarating sa mastermind. Oh. Ang style diyan, gigipitin, pipilipitin yung leeg nila Villar. Kasi dalawa agad yun eh. Pag lumipat yung dalawa, di 11 na sila. 13 na sa kabila. Dalawa na lang. Hindi ko alam kung si The Good One lilipat or kung sino man. Basta may lumipat na 4. May 4 na lumipat sa minority block. Galing sa majority. Tingnan nyo. Aayos ang Senado. Tingnan ninyo, lalabas ang mastermind. Ito lang ang solusyon. Para sa Blue Ribbon, maayos. Kitang-kita mo, doon pa lang sa impeachment, hinaharang na ni Tutua Soto. Di ba? Parang ayaw niya maging kabit maging kabit. Parang ayaw niyang makaupo si VP Sara. Doon pa lang gusto niya nang ma-impeach si VP Sara. Yun ang kanilang punto rito. Kasama yan sila Tuta, kasama yan sila Trillanes, kasama ang Dilawan. Lahat yung mga yan, ang motibo lang yan. Huwag makaupo si VP Sara sa 2028. No? I really hope, keep on praying. And at the same time, isabihin nyo sa social media ninyo na meron pang lumipat na 4. Pag may lumipat na 4 sa minority, solve na ang problema ng Pilipinas. Kalahati ng problema natin solve. Matutumbok natin. Sigurado ang mastermind. But for the meantime, sarswela ang mangyayari dyan sa Blue Ribbon. Hindi lalabas ang mastermind dyan. Ang gigibain lang dyan si Gutesa. Pustahan? Pag-usapan muna natin itong tuta ni Tambi. Parang rhyming no? Sige, pasok! Well, nakapagpa-set up lang ako ng meeting. It might be later or tomorrow. Basta within the next few days, we will be able to talk. Kung kailan biglang magkaka-open ang schedule namin. Nais makausap ni Senate President Vicente Soto III, si late 1st District Representative at dating Nangangayay. Yung picture niya dyan, nangayayan si Tambi, no? Oo, halatang stress. Tambi, labas ka nga sa picture nang makita ka lang namin o labas ka sa video. Tingnan natin ang kalagayan mo at kalusugan mo. Ha? Ang sakit, no? Oo. Di ba, marami ka naman bahay sa Forbes, di umano. House Speaker Martin Romualdez. Layo nito na formal na imbitahan ang kongresista sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng mga umano'y maanumalyang flood control projects. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na iimbitahan niya sa pagdinig sina Congressman Romualdez at resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Senador Soto, wala pang kumpirmasyon kung makadadalo nga si Romualdez sa kanilang pagpupulong. Ngunit nang muling linawin kay Soto kung makikipag-usap nga ba ito kay Romualdez, ito ang kanyang tugon. Hindi, pinag-iisipan lang namin. Pinag-iisipan lang namin na kung iimbitahan, baka pwedeng diretso imbitahin or through Speaker Boji. So siguro mas maganda kung diretso namin siyang iimbitahin. Alam mo, gusto pang talaga, no? VIP treatment, iimbitahin mo lang siya para kausapin o patungkol dito sa hearing ng flood control dito sa Ghost Projects, kailangan mo pa siyang puntahan. Wow, VIP treatment eh. Yung iba nga hindi ginawa kay VP Sara yan, Vice President. Ito congressman lang, iilan lang ang boto niya, animal. Tito Soto, anong iisipin ng taong bayan niyan? Masisisi ba natin kung nagpapataas ka ng presyo? Yan ang iisipin niyan. Namang taong ba? Ba't ka pupunta ron? Iimbitahin. Parang ganito mangyayari dyan. Tambi, iimbitahin ka namin. So, eto yung mga tatanungin ko. parang lespo lang na nahuli ka doon. Ay! Magse-seminar ka rito. Ha?
Oo, malayo 'to. Pupunta ka pa diyan sa East Avenue. Taga saan ka ba? Tagaytay. Malayo ka. Sa East Avenue mo i-claim 'tong lisensya mo. Oo. Brad, sir, baka naman puwede nating pag-usapan 'yan. Ah, baka puwede kang pakiusapan. Tatanong nung pulis, "Anong klaseng pakiusap ba gusto mo?" Wag tayong maglokohan, nangyari na 'yan sa atin, eh, 'di ba? Siya naman gusto niyang kausapin. Ano itatanong, naku, 'pag ikaw pinaharap ka namin dito, talagang gigisahin ka ni Marcoleta. Yari ka diyan, 'di ba? Oh, baka naman puwede nating pakiusapan 'yan. Posibleng sabihin ni Saldico 'yun, ay ni Tambi. "Uy, ano bang gusto mong pakiusap?" VIP treatment, gusto pang makausap? Naku. Wag kayong mag-ano, ha, wag kayong magpataas ng presyo. Ulitin ko, ganyan po lalabas yan sa taong bayan, 'di ba? Padala ka na lang ng sulat, yung nangyayaring natural, 'di ba? Isipin mo, tinuturo yan na isa sa mastermind. Kung itrato niyo VIP treatment, ikaw talaga tuta ay tito, oo. Kamusta na yung kabit, ay wag na yung kabit issue. Dito na lang tayo sa politika. Di ba? Ganun lang yun. Sa pagbabalik ni Anong ganun lang yon? Hindi ko gusto yung sinabi mo ron, ha? Diretso namin siyang iimbitahin. Di ba? Ganun lang yun. Anong ganun lang yon? Hindi ganun lang yon. Parang, parang pupuntahan lang namin. Importante, makausap namin siya. Ganun lang yun. Parang simple, no? Dinadownplay. Wala nang masama doon. Hindi. Naku. Halatang halata kayo. Ay, teka muna, Tito So. Kitang-kita naman natin kung saan yung dinadivert. 'Di ba? Sabi nga, yung nagtuturo na si Gutesa, ang tinuturo yan, ang iniimbestigahan nyo si Gutesa. Yung nagnakaw ng kalabaw na itinuturo, instead na yung magnanakaw ang imbestigahan ninyo, ang gusto nyong imbestigahan yung nagturo na kung sino yung magnanakaw ng kalabaw. Naku naman, Tito Soto, Ganun lang yun. Sa pagbabalik ni Senator Ping Lacson sa pamumuno ng Senate Blue Ribbon Committee, naniniwala si Senate President Tito Soto na hindi ito magdudulot ng tagunuhan sa mga kasama nitong senador. Ito ay dahil alam naman anya ng kanilang mga kasamahan na si Lacson pa rin ang gusto nilang mamuno sa naturang komite. Tiwala rin si Soto na hindi magkakaroon ng issue sa Senate leadership sa pagbabalik ni Lacson sa Blue Ribbon. I don't think so. I don't think so. And if ever there is, no problem with that. I always serve at the pleasure of my peers. ayun. So wala naman daw problema na pag bumalik si Lacson as Blue Ribbon Chairman, na dati sinabi niya hindi siya nagpapapilit, hindi na talaga siya babalik, pero kinain niya rin yung suka niya, no? Si Tito Soto wala namang problema, 'di ba? Nagse-serve daw siya at the pleasure of my kabit. Ay, bakit ba kabit? At the pleasure of my peers. Ganon. Si Tito Soto, siguro, hindi ko alam kung kabit niya to hindi yung kabit na yung kabit niya ito si Lacson patungkol sa yung tandem ba? Wag na nga kabit ang pag-usapan natin. Katandem ganon. Kasi 'di ba ganon naiisip natin pagka-tandem? Oo, kabit. 'Di ba katandem? In Tagalog, kabit. Parang kabit mo ba si Lacson sa paglayo sa usapin ng mastermind, gano'n. Katandem mo ba si Lacson? Kasi nagkagulo-gulo, nagka-leche-leche na yung nung simula pumasok kayong dalawa diyan, eh. Kayo, sa totoo lang, ang ganda na magiging imbestigasyon. Maaaring tapos na nga, eh. Maaaring nakuha na natin yung mastermind kung hindi kayo pumasok ni Lacson. Yung kabit mong yung katandem mong 'yon.
Baka mas madali pa nga yung Senador Calon kasi ikaw ay opisyal eh. Plano ng Senate Blue Ribbon na itakda ang susunod na pagdinig kaugnay ng isyu ng katiwalian sa flood control projects sa November 14. Sinabi ni Soto na pag-uusapan pa rin nila ito ni Lacson kung kailan ang tiyak na petsa ng pagdinig. Asher Kada. Eto, tingnan natin tong next ha. Eto, pag-usapan natin, si Tito Soto gusto namang makausap si Tambi. Eto namang kamera, sinong gustong makausap? Pasok. Ruth, base nga doon sa pagsisiyasat ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, ilan doon sa mga red flags na nakita niya ay yung pag-overlap ng mga proyekto sa parehong bahagi ng Davao River. Meron namang tinatawag nga na double funding o yung dalawang kontratang pareho ang halaga at lokasyon na inaward sa magkaibang contractors. Dagdag pa nga ni Tino, meron pong 62 contracts na inaward ng walang tukoy at maayos na specifications ng lokasyon at detalye sa mga proyekto na nagkakahalagapuhan ng 3.44 billion pesos. Paulit-ulit din daw ang kontratistang nakitang lumabas sa mga pinunang proyekto. Ayon kay Tino, paniguradong sasabihin ng kampo ni Pulong na may politika rito. Pero Animal! Siyempre, ano pa yan? Gago to ah. Tinan nyo, ang Senado, gustong kausapin si Tambi, ang ginigisa, si Gutesa, ang Kamara naman, ang gustong imbestigahan, Davao at saka Dolomite Beach. Anong nangyayari sa Pilipinas? Ang daming patay sa Cebu. Ang daming lumubog na kotse, bahay. Ang gusto nyong paimbestigahan, si Gutesa at saka yung Davao. Tapos sasabihin nyo, sasabihin na naman politika. Siyempre! Nakapakagago nyo. Anong klase kayong tao? Ang daming ghost projects. Yung iniimbestigahan nyo, ando doon, kita. Yung iniimbestigahan nyo ring Dolomite, ando doon din, nakikita. Tapos, Davao, ang iimbestigahan ang daming ghost projects, wala. Pinondohan, walang bayad. Pinondohan, binayaran, pero walang proyekto. Bakit hindi nyo imbestigahan? Tapos ayaw nyo sasabihin na politika lang? Halatang halata kayo eh. Halatang halata na pinagtatanggol nyo si Tambi. Kaya naman, the more nyong pinagtatanggol ng ganyan si Tambi, lalong lumilinaw. Tandaan nyo to ha. Tandaan nyo itong mabuti. Lalong lumilinaw sa taong bayan na mastermind si Tambi. Kasi kung ikaw ay wala talagang kagaguhan, pag tinuro ka, edi open mo. 'Di ba? Bakit mo ipapasa sa iba? At sa dami ng nagtatanggol sa kanya, it needs money. Ibig sabihin, marami talagang nakurap. Okay? So, lumilinaw lalo sa taong bayan, teka muna, talagang may tinatago to. Alam mo kung anong patunay doon? Na ang taong bayan na hindi naniniwala sa inyo? Yung investment, yung stocks, yung dolyar bumabagsak. Yan ang malinaw. Kasi hindi mo kayang kontrolin yan. Yung survey, kaya mong bayaran yan eh. Yung mga lintik na congressman, pwede mong bayaran ng iba dyan. Yung ibang mga senador, pwede mong bayaran ng iba dyan. Pero yung stocks, hindi mo mamamanipulate yan. Hindi mo kayang pilipitin ang leeg ng mga, mag-invest kayo dito ha. Aayusin namin tong gobyerno. Hindi po pwedeng ganon. Sasabihin ni Claire, kasalanan ng mga Duterte yan. Mag-invest kayo dito. Hindi nyo matatakot ng mga ganon ng mga investor. 'Di ba? Kasi nga, mga peke kayong lahat. Ano nga yung nagdoble? Malay ba natin kung talaga namang kulang? 'Di ba? Ang tingnan ninyo, may anomalya ba? Kung walang anomalya, punta na kayo dun sa iba.
Gate ni Tino, nag-umpisa ang kanyang pagsisiyasat sa sumbong sa Pangulo website at kapansin-pansin ang mga questionableng kontrata at proyekto sa kanyang distrito. Samantala, kasalukuyan pa rin tinitignan ni Public Accounts Ang Chairman daming ano mo, ito pa si Kokey, isa pa ito. at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon kung may line item nga ba sa General Appropriations Act o Ito si ito ba si Mr. Harvard? Nagbayad. Anyway, ha? Ah, ang kumusta na yung Dolomite mo? Balik natin yung basura, samahan ka namin. Kasi yan ang gusto nyo. Ano iniimbestigahan nyo yung malinis, yung madumi, ayaw nyo imbestigahan. Balik natin basura. Ha? Pataihin nyo rin yung mga tao. Yan ang gusto nyo Yung madungis. Hindi, eto Ito, in general po ito. Alam mo yung mga madudumi, gusto niyan madumi. Let me repeat that. Yung mga masasama, gusto niyan masama din. Kasi, pag ikaw ay nasa dilim, ayaw mo ng liwanag, ma-expose ka Halimbawa, tingnan mo ang adik. Gusto niyan lahat ng kaibigan niyan adik. Magsalita ka dyan ng Diyos, ikaw pa masama. Gusto niyan adik ka rin. Tingnan mo yung barkadahan na mahilig sa babae. Tingnan. Sigurado yun. Hindi lang siya mambababae, maghahatak pa yun ng mga kaibigan niya, kagrupo niya, kaibigan niya na mambababae. Para wag siyang magbukang masama. Pag ikaw ngayon tumanggi mang babae, ikaw pa masama. Alam ko yan Nafe-feel ko. Di ba? Hindi. Joke lang, joke. Oo. Ganyan. So ayaw nila. Parang magnakaw kayo mga animal. Ha? Pag hindi kayo nagnakaw, yari kayo sa amin. Bakit? Magmumukha silang madumi. sa ilalim ng unprogrammed appropriations ang Dolomite Beach Project ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw din ni Ridon ang suspecha ng mga netizens na paghihiganti lang daw ito ni Ridon nang tanggalin siya ni Digong bilang chairman ng Presidential Commission for the Urban Poor noong 2017. Narito ang pahayag ni Congressman Ridon. Gumaganti lang si Kokey. Sige, mag-enjoy ka dyan, kakabanat mo. Kung ano man nakukulimbat yung pera kay Saldi ko at kay Tambi, di umano. Tago nyo na. Last nyo na yan. I don't think there's anything na talaga ho nga paghiganti dito sa usapin po na ito. Ayun, Hindi bait ito tungkol sa dating Pangulo. Ang gusto nating malaman, sino ho yung opisyal ng gobyerno na nag-propose nito pong Dolomite Beach Project na ito. Ayun, hindi siya. Ang bait. Ang bait pala nito. Idol! Mga animal. Ito. Tingnan nyo to. Tingnan nyo to. Patunay. Naluko-luko yung mga yon. Ito, nilabas ng ng Daily Tribune. Top 10 provinces with biggest flood control contracts. Taas ang kamay kung kasama yung syudad nyo rito. Anong number 1? Bulacan. Cebu, alam mo, nakakaawa yung mga, tulungan po natin ng Cebu. Talagang lumubog sila. Isipin nyo. Dahil sa mga magnanakaw, daming patay. Alam mo, nung pinapanood ko yung mga videos na nangyari sa Cebu, nagdudugo yung aking puso dahil naiisip ko, bakit ba nangyayari to sa Pinas? Yung mga inosente, patay. Yung mga magnanakaw, buhay. Parang pag tiningnan mo, asa ng hustisya? Diba? Tapos, asan yung mga congressman? Ang balita namin dito, yung mga congressman dyan sa Cebu ngayon, nasa ibang bansa. Animal kayo, kailan kayo pupunta dyan? Si Bongbong Marcos pupunta pa din daw dyan. Nag-announce pa. Wag na kayo mag-si-announce. Pumunta na lang kayo dyan kung tumulong na kayo. Di ba? Announce pa kayo Di, calling, totoo ba yun? Kayong mga congressman na dyan sa Cebu. Wala daw kayo. Di ko alam kung totoo to Kaya tinatanong ko,
Sa mga taga Cebu, kung nanonood kayo, andyan ba yung mga congressman nyo? O yung iba nasa ibang bansa dahil natakot, dahil lumubog, at kasalanan nila, isipin mo, pangalawa ang Cebu sa pinakamaraming flood control contracts. And yet, ganun ang nangyari. Ilan ang inano nila dyan? 26 billion. Daming numero, hindi ko na nga kayang basahin to eh. Ano mo naman yung aking utak, hanggang milyon lang. Yan lang nakita nating pera. Oh, ang pangatlo, Isabela, Tarlac, Camarines Sur. Oh, ilagay nyo dyan ha, kung andyan yung probinsya nyo, ilagay nyo. Albay, Pampanga, Leyte, Pangasinan, Misamis Oriental. Yaan po, ha? Yaan po ang mga probinsya. Ang gustong kausapin ng Senate President si Tambi at si Gutesa. Ang Kamara ang gustong imbestigahan Davao. Mga animal kayo. Ang gusto nyong imbestigahan Dolomite. Di ba? Ito ay July 22 to May 25. So ito, panahon mo, Bongbong Marcos. Kawawa ang Cebu. Alam mo, kung hindi ito hinayaan ni Bongbong Marcos at ni Tambi, yung mga patay ngayon sa Cebu, dapat buhay pa yun. Pambira. Nag-swimming yung mga kotse. Masakit yun ha. Kasi hindi naman kami katulad ninyo na mayayaman. Karamihan ng bumibili ng kotse, hindi cash. Hulugan niyan 60 months. I know that. Sipin mo, lubog yung kotse mo, hindi pa bayad. Tapos kayo, hayahay, may bahay sa Forbes. Ang gagago nyo. Wala na kayong konsensya. Tapos ayaw nyo magsi-resign. Dapat naman magsi-resign na kayo. Hayaan nyo na yung may kakayanan. Wala kayo talagang konsensya. Bongbong, anong gagawin mo rito? Kasalanan pa rin ni Duterte yung Cebu. Kasalanan pa rin ni Duterte yung Bulacan. Pati siguro yung kapalpakan mong pakikipagkamay dyan, animal. Ha? Kasalanan pa rin ni Duterte. Tinuto itong mga to. Wala kayong kwenta. O ito next, tingnan po natin. Kaya naman, hindi ko rin ma-blame si Congressman Kiko Barsaga kung sabihin niya to eh. Okay, hindi ko po sinasabing perpekto si Congressman Kiko Barsaga ha. Baka sabihin, bakit pag kami ginawa itong kapalpakan, bakit lagi mong inaano? Hindi. Kasi dito sa atin, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Para sa akin, tama naman itong mga quote cards na ginagawa niya. Diba? Halimbawa, ito. Anong sabi niya? Walang mamamatay sa Cebu kung walang ninakaw si Marcos at Romualdez. Corruption kills our citizen. Hindi mo because this is public knowledge. Ha? Hindi mo masisisi kung ganito ang iniisip ng majority ng mga Pilipino ngayon. Pilipino sa ating bansa, lalo na yung mga Pilipino na nasa ibang bansa. Masakit sa loob nila yung nangyayari. Gaya nga na sabi ko, asa ng hustisya. Ba't ako naniniwala sa Diyos eh? That in the end, there will be a time of reckoning. Mananagot sila. Whatever you sow, you will reap. Magtanim ka ng pagnanakaw at dahil sa pagnanakaw mo, maraming namatay. Pananagutan mo yan. Pananagutan ng pamilya nyo yan. Kaya ako, hindi ako naiinggit sa kanila eh. Sa totoo lang. Kahit ang dami nilang pera. Because I know, somehow, magdudusa yung family. And I don't want that. Isipin mo, ako, to tell you honestly,
naniniwala ako sa sinabi nito ni Kiko Barsaga. Kayo ba naniniwala? Dahil kung maayos yung ginawang flood control diyan, wag na natin isisi nung panahon ni Duterte, panahon ni Pinoy. Wag na nating idama yun. Kasi pinakita ko sa inyo ang laki nung budget patungkol sa flood control. Kung meron man silang pagkakasala, hindi ko sinasabing meron yung mga nakaraan. Binadgetan nyo nga. Kaya nga nyo binadgetan. Naiintindihan? Para masolusyonan yung problema ng baha. So kung may pagkakamali yung before, wag na nating sisihin. Kaya nga nandiyan kayo eh. Kaya nga kumuha kayo ng pera para magkaroon ng flood control projects. Bakit nagkabaha pa rin? Ngayon may parating daw malaking bagyo. Oh, magsisisihan na naman tayo. Ano, sisisihin nyo na naman yung matanda sa dahig? Kaya walang mangyayari sa Pilipinas. Itagaan nyo to sa bato. Maraming malulunod na Pilipino dahil dyan sa magpinsan na yan. Because they are not willing to do what is necessary. Ang gagawin lang yan, ituro si Duterte. Hindi hinaharap yung sitwasyon. At eto na tayo sa bingid. May parating. Super typhoon. Anong gusto nyong gawin? Sisihin ko si Sara. Sisihin ko si PRRD. Sisihin ko si Pulong. Di ba? Walang malulunod ang mga kapwa natin. Asahan nyo yan. Hindi lang sa Cebu maraming mamamatay. Dahil sa ugali nito mga nagda-divert ng problema. Imbis na hinaharap, inaamin ang pagkakamali, haharapin at susolusyonan. Wala. Puro kayo turo. Mga loko-loko kayo. Tingnan nyo po ito. Isa pa tong loko-loko. Ha? Basahin natin. Ang sabi, ang utos ng ating Pangulong Marcos Jr. ay dapat nating kayahin, lumaban at panatilihin ang ating puwersa sa loob ng hindi bababa sa 20 hanggang 30 araw. Romeo Browner. Tingnan mo tong dalawang loko-loko na ito. Nangangamatay, nalulunod ng mga Pilipino. Kaysa utusan mo ang sundalo na tumulong, maayos ang Pilipinas. Ang gusto nyo, gera. Ang paghahandaan nyo, gera. Wala naman tayong kaaway, sali ka ng sali, bongbong eh. Duwag ka naman. Isipin mo, binanatan mo yung China tapos makikipagkamay ka. Adik ka ba? Para kang tanga. Tapos makikipagkamay ka doon, wala. Kaya sinasabi ito nakikipagkamay, ha? Sabi niya baka ma-offend, tanga. Walang ganung gawain. Halimbawa, hindi mo kinamayan ang isang tao, hindi ka naman pinapatawag, bawal nga kang pumunta-punta ron basta-basta. Tapos bigla kang umakyat doon. Kita mo, hinarang ka. Saglit na saglit para kang, alam mo, hindi ka parang presidente ron. Para kang fan. Para kang isang member ng isang fans club. Para kang tanga ron. Di ba? Tapos ayaw mong tatawaging tanga. Katangahan yung ginagawa mo. Pag tinignan ninyo, papalusot pa. Baka raw ma-offend. Kung pinatawag ka at hindi ka umakyat, doon ma-offend. Pero yung hindi ka pinatawag, aakyat ka dahil baka ma-offend, hello? Tanga lang. Tapos ito ka pa. May parating na bagyo. May ang daming nagsuswimming yung mga bahay at kotse sa Cebu. Nasa isip yung dalawa, animal kayo, gera. Wala tayong kaaway. Hindi natin kaaway ang China.
China ka ng China ka ng China. Yung kaibigan mong Amerika, hindi nga inaawa yung China eh. Alam mo kung ba't nila ginagawa ito? Ha? Kasi, dinadivert nila. This is another diversion. Galit na ang taong bayan eh. Sasabog na yung puso. So gusto nila magalit tayo sa China. Para yung galit natin doon mapunta. Tanga. Hindi po kami ganyan mag-isip. Huwag mong ginagawa. Kayong dalawa, huwag nyong ginagawang parang tanga mga Pilipino. Ha? Hindi mo malilipat yung galit. Bakit? Nalulunod ba yung mga kababayan natin dahil sa China? O dahil sa magnanakaw ng flood control? Nagugutom ba yung mga Pilipino dahil walang trabaho? Dahil kasalanan ng China? O dahil inutil kayong dalawa? Nagtatanong lang. Niloloko nyo kami. I mean, inutil na kayo. Wala na kayong silbi. Wala na kayong pakinabang sa Pilipinas. Ginagawa nyo pa kaming tanga. Sa isip nyo, tanga kami. So, diversion ito eh. Tapos, di ba may nabalita? 15 billion? Ha? Oh, di umano, 15 billion. Proyekto. Ghost din daw. Di umano. Napakinabangan ng AFP. Sinabi yan nila Kiko Barsaga. Di ba? Oh. So ano to? Peperahin nyo na naman. Maghahanda, bibili kayo kuno. Bibili tayo ng baril, ganito. So kung may ghost projects, may ghost guns, may ghost army din kayong gagawin. Gagawin yung pera. Ito kayo nagtatanong lang. Kasi parang ang layo nyo sa putukan eh. Ikaw, Browner, ikaw ang head. Alam mo kung asan ang gera, dapat doon ang putukan. Ang gera ng Pilipinas laban sa flood control, ang layo nyo. Ano ba naman kayo? Diba? Hindi, huwag kayo magagalit doon sa mga nagsasabi kasi yan ang hinanakit ng taong bayan. Eh, saan tayo pupunta niyan? Hindi, kasalanan ni Duterte. Sige, sisihin na natin si Duterte. Di Duterte na naman. Kaya tayo may kaaway na China, Duterte. Kaya merong anomalyang ghost weapons na 15 billion dahil Duterte. Dahil kaya kayo walang baril, Duterte. Sa totoo lang, ang corny na nitong mga to. Yung bang parang ang gumagawa ng kanilang optics, wala nang maisip. Be creative naman. Kung gusto nyo talagang humupa ang galit ng taong bayan, be creative. Yung ganito, corny. Sa totoo lang. O, next po, tingnan natin to. Yung kanina, diversion ng sundalo ni Bongbong Marcos. O, ngayon naman, diversion ng yaya ni Marcos. Diversion ng taguan ni Bongbong Marcos. Pakinggan po natin mabuti ha. Kayo JC ba magrarally? Ay, bakit nadama yung KOJC dyan? Kasi may nakikita ako sa mga thumbnail. If mga kuya. If magrarally ang KOJC. Mga pa-if-if siya dyan. Pag nandun siya sa PCO, banat siya ng banat. Kasi vlog niya yan eh. So siguro nag-iisip siya baka madimanda. Pero pag doon sa vlog ko, protected ako ng mga amo kong mastermind. Hindi umano. Sige. Sorry. Pasok. Nakikita ako sa mga thumbnail. If mga kuya. If magrarally ang KOJC, alam naman natin bakit. Na
Not really for corruption. Maybe siguro, ayaw nila ng corruption. O sige, lagyan na natin sa corruption. Ayaw nila. Pero pag sumigaw sila ng PBBM resign, alam niyo na kung bakit. Kasi, baka malapit na ang schedule ng extradition. Baka. Kung hihilingin ng US itong si Pastor Kibuloy. Ayun. Ita-translate ko anong ibig sabihin ni Claire dito. Okay? Ito translation yan. Diretsahan tayo, wag tayo maglokohan. Ito translation dyan. KOJC, huwag kayong sasali sa rally. Pero, kung sasali kayo sa rally, huwag kayong sisigaw ng KOJC, huwag kayong sisigaw ng Bongbong resign. Dahil pag simigaw kayo ng Bongbong resign, si Pastor Kibuloy, bibit-bitin namin sa Amerika gaya ng ginawa naming pagbitbit kay PRRD sa dahig. Yan po ang iniisip ng madami. Chilling effect po yan. Yung ginagawa ni Claire na yan, ayan ay indirectly tatakutin ang mga reliyon. Una, KOJC. Kaya nga naman binanatan nila si Villanueva, di ba? Huwag kayong sasali. Ha? Dahil pag sumali kayo dyan sa sigaw ng Bongbong resign, guaranteed nyo gigipitin namin si Senator Villanueva. Gaya no kung paano namin ginipit si Pastor Kibuloy. Ang kaibahan lang, hindi ko alam hindi ko sinasabing hindi sila ganun. Si Pastor Kibuloy hindi takot sa inyo. Alam niyang nasa tama siya. Maninindigan siya. In English, hindi siya eat shit. Hindi siya kumakain ng tae. Hindi siya kumakain ng suka. Mayroon siyang paninindigan. So, wag niyong takutin. Ha? Kasi ganyan ang ginagawa nila eh. Pag umalyado ka sa Duterte, aalukin ka ng maganda. Pag hindi ka pumayag, nakikita nyo naman yung nangyayari. That is public knowledge. Sampahan ka ganito, 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 ganito. Diba? So tatakutin ka doon sa... Kaya yung ibang simbahan, alam nyo kung bakit takot magsalita? May patong yung leaders eh. Takot sa demanda. Wala po tayong binabanggit ha. Ba't nyo sinasabing KOJC? Ito sa akin lang ha. Ito, I'll be honest. As of tonight, as of today, walang instruction coming from SMNI or KOJC na mag-join kami sa rally. So it means, bakit dinadamay nyo ang KOJC dyan in the first place? Second, kung a-attend kami or a-attend yung mga taga-KOJC, it means hindi pinilipit yung kanilang leeg. A-attend sila ng kusang loob. Ako nagsasabi akong totoo. Walang nagsasabi sa amin na umattend kami ng rally. Wala. Itong darating na rally wala. Walang instruction. As of today. So ano ibig sabihin? Attend kayo kung sa tingin nyo mali ang gobyerno, attend kayo. Parang ganun. Ganun ang dating sa akin. Diba? Pero hindi ka namin pipilitin. Ganun ang dating. Okay? At pakinggan nyo pa. Ito pa, may bibirahin pa siya. JIL. JIL naman. Kung magrarally, kung against corruption, go. Pero kung para humiling na pababay ng Pangulo Marcos Jr., alam niyo na kung bakit. Dahil nasasangkot si Senator Joel Villanueva. Kita mo? So, anong ibig sabihin dyan? JIL.
Shut up your mouth. Indirectly, I believe yan ang gusto niyang parating. JL, shut up your mouth. Huwag kayo sisigaw dyan ng Bongbong resign. Kung hindi, si Senator Villanueva, yari sa amin. Chilling effect tong ginagawa ni Claire. Ah. Kaya nga naman, etong tingnan nyo susunod. Kaya naman, eto, binabanata na nila isa-isa. Okay? INC, KOJC, JIL, mark all the corrupt safe. So ito, hinaharas na nila. Yan ang style nila eh. Para ano? Alam naman kasi natin na malaki itong magiging rally. So tinatakot bawat simbahan. Huwag kayong magpa-participate. Huwag kayong sisigaw ng Bongbong resign. Kundi haharasin namin kayo. I don't know sa ibang church, okay? Ako po ay hindi member ng KOJC. Pero ako po ay parte ng SMNI. Nakita ko po sila. This I can promise you. Sa mga nanonood. Hindi duwag ang KOJC. Kung duwag ang KOJC, nasa laya si Pastor Kibuloy. Hinihimod yung puwet ng mga lintik na yan. Pero hindi, dire-diretso siya. Kaya pinag-initan eh. Bakit? Hindi kayang pilipitin yung leeg. Hindi kayang takutin. Takutin nyo na yung iba. Yung ibang leader na may takot sa demanda, yun na lang, takutin nyo. Pero not KOJC. Pero ang point ko, ito, talaga nang gigipitin itong mga simbahan dahil para dito sa rally, hindi maging successful. Ito pa, isa pang ginigipit. Tingnan natin ha. Ito ay post di umano ni Kiko Barsaga. Okay, hindi ko alam kasi hindi natin alam kung totoong sinabi ni Bongbong Marcos. Okay, kaya tatanungin natin para maliwanag. Totoo bang sinabi mo to, Bongbong Marcos? Okay? Kasi kung ito hindi totoo, baka ginagamit lang yung page ni Kiko or may nagpapanggap na Kiko Barsaga. Kasi po, yung iba, ginagawang pain yan. May mga nagme-message pa nga sa Banateros eh. Kunwari, yung ibang vloggers nagbabayad, tapos gusto nila isisiwalat ng Banateros, yung pala fake news, di ba? So nagtanim, di ba? Parang si Risa, tanim witness. Ito naman, tanim fake news. Gusto nilang kagatin. Kaya ako, nagtatanong pa lang. Nagtatanong ha, Bongbong Marcos talaga bang sinabi mo ito? Kasi kung sinabi mo ito, hindi magandang paratang yan sa INC. Kasi anong sabi ni Bongbong Marcos? Marcos administration, according to Kiko Barsaga, accuses Iglesia ni Cristo of paying members 3,000 to attend November protest against corruption. So kanina, binanata ng KOJC, tapos JIL, tapos ngayon, Iglesia ni Cristo. I don't think kailangan magbayad ng Iglesia ni Cristo ng 3,000 pesos para lang umatin yung kanilang members. I mean, dati na yan eh. Pag nagsabi ang Iglesia ni Cristo ng rally, yung nakaraan, nandoon kami. Nakapag-attend po kami noon. Nandoon kami, tapos nakita nyo naman, naka-live sila. Nagpunta rin kami ng Manila Hotel dahil sa tabi ng Manila Hotel yon. No? Sa ganung kadami, I don't think babayaran ng gano'n ng Iglesia ni Cristo ng 3,000 each. Ang dami po nun. Diba? So, kaya tanong ko to, Bongbong Marcos, dapat sagutin mo to. Kung ito ay sinabi mo. Kung hindi naman, yan po ang sabi, Kiko Barsaga, no? Pero, kung hindi naman, ganun pa man din. Patuloy niyang ginigipit nitong administrasyon ang mga simbahan. Tulad ng ginawa sa KOJC tsaka sa JIL. Ito naman, nako, hindi magandang salita yan. Bongbong Marcos. Okay, kailangan mong patunayan yan kung totoo mong sinabi yan. Dapat hindi lang patunayan. Alam nyo po, mga kababayan, kung talagang sinabi to ni Bongbong Marcos,
Ibig sabihin, affected talaga sila. Kinakabahan na sila dito sa susunod na rally. Nakita nyo naman, si Claire, sa kanyang vlog mismo. Vlog niya yun eh. Nakita ninyo na concerned siya dito sa mga simbahang magrarally. It means, umaaray na, nagpapanik na. Kaya, gumagawa sila ng chilling effect. Alam nyo, huwag nyong iasa sa chilling effect o pananakot ang mga magrarally. Gumawa kayo ng tama, hindi nyo kailangan takutin ng tao. Pag tama ang ginagawa nyo, walang rally. Pero kahit anong pananakot ang gawin ninyo, hindi man ngayon, sooner or later, mabubuko kayo. Babalik sa inyo yan. Babagsak din kayo. So, anong punto? Ayusin nyo yung trabaho ninyo. Huwag puro Duterte. Sabi ko nga doon sa post ko, doon sa Facebook eh. Di ba? Ang PRRD, drug war. Ang Bongbong Marcos, Duterte war. Walang inasakaso tong tao na to. Kung hindi Duterte. Hindi ko alam kung napapaniginipan nito si PRRD na eh. Baka pag nag-hallucinate ito, si PRRD nakikita niya. Kawaawang tao, no? Isa lang masasabi ko. Tigil-tigilan nyo yung simbahan. Irespeto nyo. Kung gusto nilang mag-rally, di ba? Ay sinasabi kasi ni Claire, dadalin si Pastor Kibuloy. Pambihira naman. Extradition? Ano, ipapamigay nyo na lang ang Pilipino? Basta-basta? Gaya ng ginawa nyo kay PRRD? Hindi ba nakikita lang ng mga simbahan na yung kapalpakan ni Bongbong Marcos? Baka nakikita ng mga Pilipino na isa sa mastermind si Bongbong Marcos. Hindi kung ano-anong iniisip ni Claire. Huwag tayo lumayo sa usapin, Claire. Huwag niyo po ilayo sa usapin. Kung magrarally ang taong bayan at gusto mag-resign, penari-resign si Bongbong, ibig sabihin, may nakikita silang maling ginagawa ni Bongbong. It's not about because of their leaders. It's not about Duterte. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay Duterte, Claire. Huwag ka masyadong obsessed. Para kang si Lacson obsessed kay Gutesa. Tigil niyo yan. Ang corny na eh.